Magandang hapon mga ka-anxiety. Nandito na naman tayo ngayon para magbahagi ng ating mga nalalaman at mga kaalaman tungkol sa anxiety disorder, kung paano ba talaga ito i-overcome. Ngayon, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol ito sa dalawang patibong na ginagawa mo kaya ka nananatili na sa ganyang sitwasyon. Kumbaga, nahuhulog ka sa patibong na yan. Hindi lang isa kundi dalawa mismo. Kaya ang nangyayari sa'yo, hindi ka na makalaya-laya o hindi ka na makaalis-alis dyan sa sitwasyon mo na yan. Ito kasi yan, unang-una, ito yung nakatuon ka na sa sintomas mo. Kumbaga yung sintomas na yan, yung mga nararamdaman mo na yan, minuminuto, oras-oras, araw-araw, dyan ka na nakatuon. Kumbaga yan na yung importante sa'yo. Kaya yan yung patibong na sinasabi. Dahil nga yung iba mong, kumbaga yung ibang gawain, hindi mo na nagagawa kasi nga nandyan ka na, nahulog ka na sa patibong na yan, yung pagtuon mo sa sintomas mo na yan. Pangalawa, ito naman yung naniniwala ka sa sintomas mo. Kasi yung sintomas kasi, totoo naman talaga na yung nararamdaman natin ay totoo. Pero pagdating kasi sa patunay na yung pinapaniwalaan natin na kumbaga mapapahamak tayo, hindi kasi yung totoo. Ngayon, dahil sa paniniwala mo, nagiging totoo yung hindi totoo. Kaya ito yung isa sa pangalawang dahilan kung bakit nahuhulog ka sa patibong na ikaw mismo ang may gawa. Kaya nananatili ka na sa ganyang sitwasyon. Kasi yung dalawang patibong na ito kasi yung personality mo, yung confidence mo, yung abilidad mo na maging normal, yung confidence mo, yung common sense mo, hindi mo na yun, kumbaga hindi mo na yun nagiging, hindi mo na nagagawa or nawawala na sa'yo kasi nga nahulog ka sa patibong. Hindi lang isa kundi dalawang patibong. Ngayon, kapag ka ito ay hindi kumbaga patuloy ka dito, hindi ka makaalis-alis dito, ang mangyayari talaga sa iyo sa mahabang panahon talaga magiging ganyan ka na. Kaya yung nakikita nyo yung ibang tao umabot na ng dekada, hindi pa rin makaalis-alis sa ganyang sitwasyon kasi wala nang ibang ginawa kundi pukusan at saka paniwalaan. Kaya yung mga gustong gawin hindi na magawa. Halimbawa, ganito, yung kaba, meron kasing tatlong klase yan. Unang-una, yung kaba na nagmumula sa yung may delikado o may peligro. Diyan talaga, kakabahan ka talaga dyan. Pangalawa naman, ito naman yung nagmumula sa excitement at saka excited. Di ba kapag na-excite ka o mayroon excitement, di ba kinakabahan ka. Pero yan yan yung kaba na positive. Kasi nga yan yung kumbaga magiging masaya ka dyan. Ito naman yung pangatlong kaba, ito naman yung nagmumula sa anxiety disorder. Kumbaga kinakabahan ka nang walang dahilan. Yung dahilan na yun, dahil yun sa anxiety disorder. Ngayon, kapag ka ikaw ay diagnose na ng anxiety disorder, yung kaba na mararanasan mo ay mapapansin mo yun. Kaya ang mangyayari sa'yo kapag ikaw ay kinakabahan, wala kang ibang ginagawa kundi pinapaniwalaan mo or pinupukusan mo, di ba? Lalong-lalo na ito kapag ka hindi mo ito naiintindihan. Kasi kagaya niyan, kinabahan ka lang dahil sa excitement
o excited, kumbaga yung merong bumisita sa iyo, dahil sa kinabahan ka, dahil sa hindi mo yun naiintindihan, dahil ang pagkaintindi mo sa kaba ay isang delikado, pero yung kaba na yun hindi mo kilala, yung pala galing lang sa anxiety disorder, ilalagyan mo talaga yun ng masamang kahulugan. Kaya pati yung bibisita sa iyo na kaibigan mo o kamag-anak mo, ayaw mo nang bumisita sa iyo dahil nga sa makakaramdam ka ng kaba. At itong sinasabi ko na dalawang patibong na ito, kapag ka ikaw ay nakaramdam na ng kaba, pupukusan mo at saka yun ay paniniwalaan mo na yun ay may something na, o kumbaga kailangan yun ng emergency at kailangan talaga yun ng pagtuunan ng pansin. Kumbaga sa madaling salita, pinapaniwalaan mo na merong mangyayaring hindi maganda, kahit na ang dahilan lang meron lang bumisita sa iyo. Siyempre pag meron kasing bibisita sa atin, dadalaw sa atin na kaibigan o kamag-anak, magugulat tayo. At saka yun, may kaakibat yun na kaba, kasi nga na-surprise tayo Ngayon dahil nga sa anxiety disorder, tapos dahil nga dito sa dalawang patibong na sinasabi na pinupukusan mo at saka pinapaniwalaan mo, yun nagiging, kumbaga nagiging yung kahulugan yun ay nagiging masama. Kaya ang mangyayari talaga sa atin, yung social life talaga natin inawawala. Yung pupukusan mo kasi at saka yung papaniwalaan mo, yung mga sintomas na yan, magkaiba yan sa acceptance. Kasi kapag sinasabi natin na acceptance, ibig sabihin matututo kasi tayo na kahit nandyan yung symptoms na yan, matututo tayo na maging walang pakialam, kaysa doon naman sa pinupukusan mo at saka pinapaniwalaan mo. Kumbaga yung pinupukusan mo, naniniwala ka doon sa sintomas mo na mayroong mangyayaring hindi maganda. At yung pag-focus mo na yun, kailangan talaga yun ng emergency. Kaya ang mangyayari, mawawala talaga sa iyo ang lahat. Kumbaga sa madaling salita, nahuhulog ka sa patibong. Hindi lang isa, kundi dalawa mismo. Ang ibig kong sabihin kasi na patibong, hindi ka na nakakalaya, hindi na kayo nakakaalis sa ganyang sitwasyon dahil sa pag-focus mo sa mga sintomas at saka paniniwala mo. Yung kasing pinapaliwanag ko dito ay example lang na yung buhay mo ay hindi ka na malaya. Kumbaga nagiging nakakulong ka na sa sarili mong kulungan. Hindi ka na makawala sa patibong kasi nahuli ka na ng anxiety mo na ikaw lang din mismo ang may gawa.